Ito po yung dalawa sa napakaraming bagay na nangyari sa panahon ni Duterte na never kong mauunawaan kung bakit nangyari at kung bakit walang napanagot na malalaking tao. So, ito po ay nangyari sa kasagsagan ng war on drugs ni Duterte. Una, yung pong pagpasok ng mga magnetic lifter sa customs sa panahon na head si Faeldon at sinasabi na yung mga magnetic lifter na yun ay na-detect ng mga canine dog na naglalaman ng bilyones na halaga ng ipinagbabawal na gamot. Initially, itinanggihan ni Duterte pero eventually, inamin din niya nung sinasabi na ng PIDEA na meron talaga. At nakalabas po sa merkado or sa market. Kung hindi po ako nagkakamali, dahil hindi po nila natagpuan yung laman niyan. Pero, na-detect nga po ng mga canine dogs na meron nga po. Ngayon, nung nangyari yan, si Faeldon bilang head ng customs, inilipat po sa Bureau of Correction. Nung inilipat naman siya sa Bureau of Correction, doon naman po nangyari yung pagpapalaya sa sinasabing 4 convicted Chinese D-Lords. So, isipin nyo mga kababayan, time ni Faeldon sa customs, nakalusot. Presidente si Duterte dyan, nakalusot yung mga magnetic lifters. At hindi lamang po one time nangyari yan. Kung hindi ako nagkakamali, twice po nangyari yan. Pwede nyo i-double check. No? So, nakalusot, nakapasok, si Faeldon ng head, and then nung inilipat siya sa Bureau of Correction, ayon kay Senator Lacson, at ayon dun sa isang kung panood nyo yung video ni, kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Pyra Lucas. Pwede nyo hanapin. Sinasabi niya na nagkaroon ng di umano'y freedom for sale doon sa Bureau of Correction. At hindi lamang po 4 ang sinasabing convicted Chinese D-Lords ang pinalaya, meron pa na mahigit 10. Kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakaalala ko sa sinabi niya, 13. Pero 4 lang po yung nabalita. And marami po na mga bilanggo noon ang sinasabing papalayain. Meron pang isang kilalang mayor, if I'm not mistaken, na papalayain sana. At yung mayor na yun ay nakulong dahil huwag na natin banggitin yung reason, baka magka-violation. Pero ito nga po yung hindi ko maunawaan at pinagtataka ko. Sa customs, nung naandun si Faeldon, nakapasok ang mga magnetic lifters. Walang napanagot kundi maliliit na tao. Yung mga taong napanagot sila, Mark Taguba, tapos si Guban, Jimmy Guban. Ang mga ito ay binabanggit ang mga pangalan nila Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Ganun din ang sinasabi ni Madriaga dun sa nangyaring pagharap niya sa impeachment hearing laban kay Sara Duterte noong April 14. Sinasabi niya na may kinalaman ang mga taong nabanggit. No? Ayan, sinasabi diyan, sila Mans Carpio at yung binabanggit nga nila Mark Taguba, nila Jimmy Guban, nababanggit nila yung pangalan nila Mans Carpio, Pulong Duterte, and Michael Yang. Now, lumipat si Faeldon sa Bureau of Correction, di umano'y 13 or mahigit 10 convicted Chinese D-Lord ang pinalaya. 4 lang yung nabalita for convicted Chinese D-Lord. Ito po yung pinagtataka ko mga kababayan. Si Faeldon din ang head niyan. Hindi ko po natatandaan na pinanagot ni Duterte si Faeldon doon sa nangyari sa Bureau of Customs. At hindi ko rin po natatandaan na pinanagot ni Duterte si Faeldon dito sa nangyari sa Bureau of Correction. Habang kasagsagan ng mga balita patungkol sa EGK, summary execution, and vigilante, alam nyo na, yung ginagawa ng mga vigilante na itinutumba. And then yung mga police na di umani, may mga police na nagre-resign, umaamin dahil hindi nila masikmura ang tanim ebidensya, ang kota, ang reward system. Habang kasagsagan na
tinutumba ang mga maliliit na pusher di umano na wala pa namang conviction at mga di umano'y user, merong mga pinapalayang convicted Chinese D-Lords. At merong mga nakakapasok na bilyones na halaga ng shabs na walang malalaking taong pinanagot. Sila Mark Taguba lamang ang pinakulong. Tapos malalaman mo na i-involve o na babanggit ang mga pangalan ng mga kamag-anak mismo ng presidente na si Duterte. Si Pulong, si Mans at yung kanyang economic advisor. Paano nangyari ito? Kaya hindi ko po maunawaan mga kababayan. Habang itinutumba ang maliliit na Pilipino, habang hindi pa naman sila napapatunayang guilty, bintangan ng nanlaban, aakusahan na merong ganito, ganyan, lumaban sa pulis. Pero hindi nila napatunayan ni isa. Wala akong matandaan na nagpakita ang mga pulis ng footage or body cam footage na laban ang mga itinumbang iyon. Maaari siguro may mga nanlaban. Pero ito po ang hindi natin maunawaan eh. Yung mga big time. Bakit hindi nyo hinuli at pinanagot? Bakit nakapasok yung mga magnetic lifter na iyon and at the same time walang napanagot ng mga malalaking tao? At ito, mababalitaan mo, may mga convicted Chinese D-Lord na pinalaya habang yung mga maliliit na Pilipino, street level na sinasabi nilang pusher, user, na hindi pa convicted alleged pa lang, itinutumba na. Hindi po nagme-make sense sa mga kababayan. It doesn't make sense. Si Duterte, pinoproject niya yung sarili niya na galit sa bawal na gamot. Pero bakit wala siyang napanagot ng malaking tao sa pagpasok na iyan ng mga magnetic lifter na sasangkot ang pangalan ng anak niya, manugang niya at ng kanyang economic advisor? Bukod doon, bakit niya hinayaan na mangyari sa administrasyon niya na magpalaya ng mga convicted Chinese D-Lord habang kasagsagan ng EGK, mga kababayan? Kaya hindi ko po maintindihan. Kahit pa anong i-reason dyan ni Paeldon o ng administrasyon ni Duterte, hindi po magme-make sense sa mga matatalinong Pilipino dahil may mga maliliit na Pilipinong itinutumba, pinapatay, ini-EGK, mga sachet-sachet lamang ang nakukuha. Yung iba, itinatanim ang ebidensya, tapos na-EGK sila, tapos magpapalaya ng convicted na mga D-Lords. Tapos walang napanagot doon sa mga bilyones na halaga na nakapasok na nakalagay sa magnetic lifter. Kaya alam nyo, nagme-make sense po sa akin itong mga statement nila Mark Taguba, nila Jimmy Guban, nila Asierto, nila Madriaga, at nila Scanias. Ano yung sabi nila Scanias kay Duterte? If I'm not mistaken, sabi niya, Lord of all Lord in the South daw. Kung naaalala niyo yun, mga kababayan. Kayo na po ang mag-analyze. Hindi po nagme-make sense ang war on drugs ni Duterte kung may mga ganyan pong pangyayari. Para tayong ginago niloko ng harap-harapan, mga kababayan. Nasa sa inyo mga kababayan, kayo po ang humusga. Bakit walang malalaking tao na napanagot sa pagpasok ng mga magnetic lifter na iyon? Bakit hindi kinastigo or pinaimbestagahan ni Duterte ang kanyang anak at manugang at na economic advisor na nalink dyan? Kung mapapanood nyo po yung statement pahayag ni Jimmy Guban sa Quadcom, kung di ako nagkakamali, doon niya sinuwalat na hindi pinababanggit sa kanya yung mga pangalan ng manugang at anak ni Duterte, pati yung economic advisor. So ito po ba ay hahayaan na lamang natin na maliliit na tao lamang ang nakulong? Bakit walang mga big time? At bakit nangyari ito? Bakit nangyari yan sa panahon ni Duterte? Mga kababayan, kawawa naman tayong mga Pilipino sa mga bagay na yan. Kawawa po talaga tayo. Ito po ay dapat magkaroon tayo ng closure. Dapat nating malaman sino yung mga mastermind at sino yung mga totoong big time na dapat managot sa pagpasok ng mga magnetic lifter na iyon. Bakit naging kontento na lamang si Duterte na mga maliliit na tao, broker lang sa custom, ang nakulong? Di ba galit na galit siya sa bawal na gamot?
Hindi po ba? Tanungin nyo ang sarili nyo mga kababayan. Bakit ganun? Sana mapanagot at maparusahan ang mga taong may sala dito.